Hi guys, good morning. Guys, ito meron akong ginawa ngayon na continuous ink ko yung printer na to na print lang siya TS207. Canon Pixma siya guys. Wala siyang pang Xerox. So pang print lang siya ng colored guys. So ito nangyari guys, kasi naubusan na ng ink to. So, yung number nito is 746 saka 745. So, kung bibilin mo yung mga cartridges nito guys, naglalaro siya sa 1,000 plus kada isa. So, ngayon yung ginawa ng customer natin, imbis na palaging bumibili siya ng ganitong mga number ng cartridges niya. So, ginawa niya, pinuntahan niya ako, sir, kung pwede bang pa-convert to. So una kasi ito medyo mahirap dahil masyado siyang masikip. Tapos hindi mo natataas yung pinaka nito. So kailangan mo munang tanggalin yung mga tornilyo niya rito saka dito sa gilid. Okay? So ngayon ginawa natin, makikita nyo ayan. Pagkakaano nito, ganito siya. So, meron tayong kit guys na ganito yung itsura niya. Pag hindi pa natin na-install, so ganito. Kompleto na to guys. Eto siya. Ayan. So, kompleto na yung kit natin na pang continuous ink guys. So, hose, lahat na. Tapos to guys, kung makikita nyo rito, pag tinaas ko siya, ayan. So, meron siyang hanger guys. Pwede mo siyang ihang. So, ginawa ko, in-screw ko siya rito. Tinornilyo ko siya. Dito. So, gagawin nyo guys, bago nyo itornilyo to, titingnan nyo yung sa loob niya. Bubuksan natin ito mamaya. Para makita nyo, kasi baka may matamaan kayong pyesa pag tinornilyo nyo siya dito guys. Yung screw niya. So, baka matamaan yung mga flex niya sa loob. Okay. So, ito guys, ko lang. Ayan. Tapos regarding naman dito guys, ito yung pagre-refill natin. So, gagawin nyo guys, pag magre-refill kayo ng ink, tatakpan nyo muna to, itong maliit na hole nya, tapos saka nyo bubuksan to. Ayan. So, magbubuhos muna kayo ng ink guys. Kailangan isa sa mga butas na to nakasara. So, ayan. So, magre-refill na kayo. Halimbawa, blue. So, magre-refill ka na ng blue. So, ayan. Na-refill mo na siya. So ngayon gagawin mo, pag na-refill mo na siya guys, gagawin mo, ito maliit na butas na to, kailangan to palaging nakabukas. Kasi hindi magpo-flow yung ink mo guys pag nakasarado to. So parang straw yan guys, pag tinakpan mo yung taas ng straw mo, walang tutulong liquid sa kanya. So ganyan din dito guys. So ayan, nakahang na siya. So 'di ba guys, medyo maganda yung dating niya. So ngayon gagawin ko, bubuksan ko yung sa loob niya para makita nyo yung loob niya. So ito guys, senior cut ko na yung paggawa nito. At least para hindi na lang medyo matagal. Ito ngayon ginawa ko, yung hose nito, bumutas ako rito ng konti guys. Pinasok ko yung hose niya rito. Tapos nilagyan ko lang siya ng tie cable para medyo meron siyang ipit. So hindi siya basta-basta natatanggal. Kaya lang yung nito, yung haba ng hose niya, ito, kailangan i-extend nyo hanggang dito. So, yung haba niya hanggang dito, para pag naglalaro siyang ganyan, so, meron siyang hose na naka-attach do sa cartridge niya. Ito guys, kagandahan ng ginawa ko nito, pag makikita nyo, ganyan siya, yan. So, nakahang siya rito sa gitna. So, meron kasama na to dito guys sa binili nating kit. So, yung hanger niya. So, kagandahan dito, halimbawa, may nagka-problema siya, nagka-backflow siya. Sandali, mabubunot nyo yung cartridge niya through, lalagay nyo lang sa gitna. Ayan guys, eto na siya, nasa gitna na siya. Tapos yung pinaka, niya guys, cartridge niya, dito nyo din nilalagay yung pinaka-hanger niya. So, wag dun sa likod. Kasi dun sa pinakalikod nun, yung iba dun nila nilalagay. Kaya, pag nagka-problema, kailangan nilang baklasin lahat. Di katulad nito guys, pwede natin siyang bunutin. Ayan, mabubunot ko siya. So ayan, 'di ba?
So, nabubunot ko siya. So, gagawin nyo guys, yung tatlong tricolor niya. Kung mapapansin nyo, dito yung magenta, blue, yellow. Tapos yung black niya guys, dito siya. Ito. Dito natin bubutasan. So, pag binutas nyo siya rito guys, meron kasing butas to rito na maliit. So, yung pinaka, dati niyang butas to, talagang ano to, factory hole niya to. So, gagawin nyo, tatakpan nyo siya ng glue stick para pag binutas nyo siya rito guys, wala siyang, hindi siya makakasipsip ng hangin yung hose nyo. So, ito, tatakpan nyo yung butas niya. Okay? So, pang-apat to guys, makikita nyo naman, pag bumili kayo, tanggalin nyo lang yung pinakatakip nito. Ito yung pinakatakip niya guys. Ito, dito. Tapos yung colored naman, dito siya. So, meron siya nakamarkang mga hole dito. Yung mga nakamarka, yun lang butasan nyo. So, magenta, blue, yellow. Tapos, ganito yung pagkakagawa guys. Yan, So, glue stick nyo yung pinaka, niya dito guys. Pinaka hanger niya, pinaka clip ng hose niya. Okay? Para kung may problem kayo guys, nabubunot nyo siya. Hindi katulad yung iba kasing pagka-convert nila guys, dun sa loob. So, nahihirapan yung iba na pag nagka-problema, sumasabit. Kaya, palagi may problem yung mga continuous ink nila. So, tayo guys, iba yung klaseng pagkaka-convert natin ng mga ganito. Okay? So, ngayon guys, gagawin ko, bubuksan ko yung loob niya. Tingnan natin kung paano. Ito. So, madali lang naman tanggalin to. Tapos, tatanggalin yung screw niya rito, saka dito. So, dito guys, malaking tipid yung magagawa nyo pag kinonvert nyo yung printer ng ganito. Kagandahan ng Canon na to guys, mabilis siya mag-print. Ayan. Diba? Tapos, tataas nyo lang to. Ayun. Dito pala, meron pa rin pala siya ritong screw. So, pag binuksan nyo yung pinakatakip niya, mabubuksan nyo siya. Yan. Tapos guys, ganito lang. Yan. I-ano nyo lang. Tatanggalin nyo siya rito. So, may parang clip lang siya. Yun. Yun, Tapos dito guys, makikita nyo, meron siyang isang flex. Ayun. Okay. So, tatanggalin ko. Ayun. Oops, sorry. Ayun, pinaka-flex niya guys. Dito siya. Actually, ito guys, meron din to. Ito yung pinaka, niya rito. Sa pinto niya. So, kung mapapansin nyo, pag sinarado mo itong pinto, meron siyang parang pinaka, dito, pinaka, pang push. Ito guys kasi, meron siyang clip dito sa pinaka niya. Kung makikita nyo, meron siyang nakalagay dito guys sa niya, sa pinaka door niya. So dito nakalagay to, dito. So tapos itong wire na to, itong dalawa na to, kadugsong niya to guys, itong ito. So, pag sinarado natin yung door niya, ito, yung pinaka-door niya, so, ipupush niya yung pinaka-switch niya. So, pag pinush niya yung pinaka-switch niya, automatic na nag-o-okay na yung printer. So, ginawa ko guys, dahil to, sumasabit sa mismong, sa mismong, dito sa pagka-convert natin. So, gagawin nyo, tatanggalin nyo na to. So, may screw naman to dito sa pinaka niya guys dito sa pinakatakip niya. So, naka-attach siya rito. So, tatanggalin nyo na siya. So, gagawin nyo yung pinaka cable niya na nagsiswitch sa kanya. Gagawin nyo, pagdidikitin nyo na siya. So, hindi naman siya magiging problema guys kung hihinangin nyo siya o kaya pagdidikitin nyo lang siya, tapos tape nyo siya. Tapos gagawin nyo, palagi na siya nakasaksak dito guys, yan.
ito yung switch nung ano niya guys, yung pinto. Ito yung pinto niya. So, pinutol ko na yung pinaka parang ano niya rito guys, yung pinaka pantusok niya rito. So, pag tinusok niya kasi rito to, yan. So, mag-switch yung pinaka power button nung pinto niya. Dito. Pupush niya to, yan. Pupush niya yan. Pag sumarado yung pinto niya. So, ito sasarado niya, tapos pupush niya. So, pag nakasaradong ganyan, guys, mag-switch siya. So, aandar na ng normal yung printer nyo. Kaya, yung ginawa ko, guys, pinagdikit ko na sila para automatic na nakaswitch na siya. So, ngayon, yung kasing function nito, guys, yung kaya nagsiswitch siya. So, ibig sabihin, magiging normal na yung ano mo. So, pupunta siya rito, guys, yan. So, palagi sa bahay niya. So, ngayon, guys, kung gusto niyo siyang iusog, gawin nyo, bunutin nyo na lang yung pagkasaksak. Tapos, i-adjust nyo na lang dito para pumunta rito yung pinaka mga cartridge niya. So, kung makikita nyo naman dito, guys, ginawa ko, kinlip ko yung pinaka hanger ng hose natin dito. So, pwede nyo lang itong, matatanggal nyo naman to guys naka ano to, para may butas siya sa gitna. So, pinaka hanger ng mga hose natin. So, tapos dito, dito natin pinadaan yung hose niya. So, meron siyang tie cable dito na naka-install yan. Tapos makikita nyo, yan, ganyan. Ito, meron siyang tie cable dito. Tapos dito natin pinadaan guys, sa gilid lang. So, wag niyo padadaanin dito sa gitna kasi pag umano to guys, andito yung pinaka cartridge niya. So, matatamaan siya. So, parang ganito lang to guys. Ayan. So, ayan. Ayan guys. So, sinarado ko na yung pinto niya. So, naka-automatic on na siya niyan guys. Ayan, gumaganyan lang siya guys, di ba? Oh. So, walang sumasabit. Yung iba kasi, nandito yung mga hose nila. Dito nila in-attach yung hose nila. Hindi sila gumawa ng hanger. So, yung hanger na sinasabi ko guys, ito. Yung pinaka-clip niya rito. So, ididikit nyo siya mismo sa cartridge niya. So, sa pinaka, ng cartridge niya guys, dito. So, pag tinanggal nyo siya, so, makikita natin, ito siya. So, nakadikit siya dito, guys. Ito, matatanggal mo naman yung mga hose niya, guys. Maski nakadikit to. So, nakaano lang naman to, yun, no? So, meron siyang parang pinaka butas dito. So, papasok mo lang yung hose dito. Parang nakaklip lang siya. So, hindi siya madadamage, guys. So, anytime, pwede mo siyang palitan. Na true sa pinto lang, hindi mo na kailangan i-disassemble yung pinakatakip niya sa itaas. Okay. Ayan. So, ayan guys. Ganun lang yung ginawa natin para i-convert itong printer na to guys. Madali lang naman, di ba? So, bubutas ka lang naman dito, tapos dito. Okay. Tapos, nandito na yung pinaka, container mo, hiyang mo lang siya. So, pwede na natin. So, ngayon guys, i-test natin siya kung yung ginawa natin, okay siya. So, ganito lang gagawin nyo. Ito lang. So, gagawin nyo pala guys dito kasi, itong pinakatakip niya, may mga may mga, parang mga, sobra-sobra mga, ganito siya. Sobra-sobra mga plastic. So, gagawin nyo, lilinisin nyo, puputulin nyo siya. So, pag pinutol nyo guys, gagamit lang kayo ng parang plies. Tutuklapin nyo lang ganyan, no? Yan. So, hanggang luminis to guys, maging ganyan siya. Kasi dito may nakaharang to. So, itong mga nakaharang na to, pwedeng sumabit yung hose nyo. Okay? Tapos guys, ito. Gagawin natin, i-attach ko na tong cable niya. So, ito, dahan-dahan lang kayo guys kasi medyo sensitive yung mga cable na to. So, maninipis lang sila. Pag binunot nyo, huwag nyo bibiglayin, dahan-dahan lang.
Okay. So kung matitest natin, titingnan natin kung paano siya umaandar guys. Ganito gagawin natin. Pakikita ko yung loob niya. So lalagyan ko lang yan ng power. Lalagyan natin siya ng papel. And guys, para makita natin kung paano nagpa-function. So, switch ko siya. So, ayan. So, nag-on siya. Diba? Ayan, ganyan guys. Ganyan umaandar rin pagka-convert natin. So, smooth siya. Hindi nasasagasaan yung hose niya. So, ayan. Pag normal ng ganyan to guys, gagawin nyo, para mag-test print siya, pindutin nyo tong, pinaka-arrow niya. Tapos magbiblink ng isa to, tapos i-release nyo yung pinaka-button. Long press. Yun, isa. Yung isang blink. Yan. Tapos makikita natin yan na magte-test print siya. Yung test print na sinasabi ko sa inyo guys, ganito. Ganito yung test print niya guys, yan. So, hintayin natin siya mag-normal. So, pag nag-stable yung niya, yung ilaw niya, magpiprint na siya. Ayun. Ayun. Di ba nakikita yung hose niya kung paano umaagos? Okay. Eto guys, oh. Di ba guys, oh. Eto, parang lang, bagong-bago yung cartridge natin. At least, hindi kayo, hindi perisyo sa inyo na pagkaubos, bibili na naman kayo ng mga cartridges. At least ito, medyo pang matagalan to guys. Kaya lang, alagaan nyo yung mga cartridge nyo guys, pag na-convert ng ganito, kailangan maski every 3 days, nagpiprint kayo, maski test print lang. Kung kagaya ng tinuro ko sa inyo, paano yung test print nya. O guys, ganun lang, yung long press nyo lang to, tapos 1 blink, magte-test print na siya. Ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin sa tutorial natin kung paano i-convert to. Sana nagustuhan nyo yung tutorial natin. Paki-like na lang guys o pa-subscribe din yung channel natin. Kung ayaw nyo mag-subscribe guys, maski thumbs up lang, pwede na sa atin. Thank you guys, God bless and see you once again. Bye!